Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ni Cancer, the Queen of the Light, illumination, enlightenment, and there's also celebration na pwede rin ninyong ma-experience, around this time. So, this is really good, no? Lalo-lalo na baka meron kayong sitwasyon dito na naguguluhan ka. Maaaring meron kang sitwasyon na kailangan mong pagdesisyonan but you can't figure out yet kasi baka naguguluhan ang isip mo. You're confused of which direction you're heading. Maybe mas lalo ka confused dahil siguro sa it's either kulang na kulang ka sa impormasyon or maaaring nasobrahan naman ng dami ang impormasyon na alam mo kaya mas lalo kang nalilito. But don't worry because you will be illuminated the path towards the right decision kung ano man ito na pagdedesisyonan ninyo will be illuminated for you. You will be guided towards that path and may enlighten ka. Malilinawan ang inyong isipan eventually. So, definitely wala nang magiging problema pag dumating na yung time na yan kasi makakapag-desisyon ka na ng maayos. And celebration is also coming up. Baka meron kayong mga birthdays. Meron mga birthday na dadaluhan, 'di ba? Or meron ditong other celebrations, pwedeng merong achievement, accomplishment kayo, or you will be invited, diba, to celebrate with someone, kung ano man ang mga accomplishments nila, yung ganun. So, have fun. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo mag-join sa membership. So, we have Garnet, Ignite Your Passion. Okay, ignite your passion kasi ito na yung pagkakataon, diba? Dadating na yung opportunity sa'yo para mas lalo kang magtagumpay sa buhay. 'Di ba? Maaaring kung ano man itong opportunity na dadating sa iyo, ito yung magiging susi para makapunta na kayo sa success sa buhay na gusto ninyong ma-experience in your life. So you really need to ignite your passion para gamitin ninyo ito, no? Para na talagang aside from mag-succeed kayo, at the same time, magiging masayang-masaya kayo, 'di ba? Kasi importante din, 'di ba, na talagang ini-enjoy ninyo yung mga ginagawa ninyo or importante talaga, 'di ba, na ma-express ninyo kung ano man yung passion ninyo, magawa ninyo kung ano man ang passion ninyo, ano man yung mga bagay na kinaka-enjoy ninyo. Tapos ang masaya diyan, kung yun pa ang magiging susi para sa iyong pagtatagumpay. So parang you are hitting two birds in one stone, 'di ba? Kasi aside from ini-enjoy mo na yung ginagawa mo, napagkakakitaan mo pa 'to, 'di ba? So mas lalong parang doble-doble yung kumbaga lalabas na tagumpay ninyo, 'di ba? Kaya that's really beautiful. So tignan natin kung ano pa ang ganap. So we have Emperor, ayan. So this is about leadership. So baka ang iba sa inyo magiging ano na, supervisor, magiging boss na. Maaari na merong mga offer sa inyo rito na pwede ninyong talagang may offer sa inyo na pwede ninyong kunin kasi maaring marirealize din ninyo na qualified din naman ako para dito. So might as well take that opportunity, diba? So you will be sitting in a seat of power. Magiging manager na kayo, pwedeng magiging consultant kayo, supervisor, mga ganyan. At uupo kayo sa posisyon, no, na merong kapangyarihan.
And pwede rin, nag iba sa inyo rito is going to be organizing your living space, organizing your life, organizing your schedules, mga ganon. So maybe you are also going to prioritize those at this time. So we have four of air. Panahon para kayo magpahinga, 'di ba? Mag-chill. Kailangan niyo din naman kasi ito, 'di ba? Sa lahat ng kabisihan na ninyo sa buhay, paminsan-minsan kailangan mo din na magpahinga ka. Paminsan-minsan, kailangan mo din na mag-ano ka, mag-recharge para nang sa gayon mapangalagaan mo talaga ang iyong sarili, ang inyong kalusugan, ma-maintain mo yung good health ninyo. Okay? At saka there are so many different ways, no, that you can relax, that you can rest. O puwede rin na ayun, mag-leave kayo sa trabaho, gamitin ninyo yung sick time ninyo or gamitin ninyo yung kahit isang araw ng vacation leave ninyo para talagang kayo ay makapagpahinga or yung day off ninyo, 'di ba? Give it to yourself, yung day off ninyo. Bigyan mo naman ng kahit konting oras lang diyan ang sarili mo, 'di ba? During your days off na para makapag-meditate ka, makapag-contemplate ka, makapagnilay-nilay ka, no? Spend time by yourself, yung gano'n, para na makabawi muna yung katawan mo sa pagod, 'di ba? Makapagpahinga ka. So what else? We have four of fire, another four. So wow. So angel number na to, no? This is very powerful angel number. We have number 44 at saka angel number 444. So ayan, paki-check lang, no? Pakitignan po ninyo anong ibig sabihin ng angel numbers na ito. Kasi there is an extra guidance na gusto ng Divine Universe na makita ninyo or mabasa ninyo. With the Four of Fire, contentment ito eh. May celebration, may kasiyahan, meron ditong prosperity and abundance na maaaring dumating sa inyo kaya magiging masayang-masaya at excited kayo, yung mga gano'n, 'no? Kaya, sige lang, ipagsaya mo kung meron kang rason para maging masaya, go for it, embrace it, kasi deserve mo 'yan. At saka kapag masaya tayo, laging tumataas ng ating vibrational frequency. Kapag gano'n, meron ka ding extrang power, 'no? Kapag mataas ang inyong vibrational frequency, you are given an extra spiritual power para kayo ay um, para na magawa din ninyo yung kung ano man yung gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo, puwedeng maano mo na yan, ma-achieve mo na. So, we have transformation, merong pagbabago, no? At yung mga pagbabagong ito could be related, no, to anything. Pwedeng trabaho, career, relationship, pamilya. At ang mga pagbabagong ito yung mga pagbabagong magdadala sa'yo doon sa iyong destiny. 'Di ba? Kung ano man ang mga pagbabagong ito, it may not be your idea, it may not be the kind of change na ine-expect ninyo, pero ang maganda rito kasi you will be aligned to your destiny. You will be aligned to your purpose, no? Kaya 'yun ang magiging nito, outcome. So we also have the dreamer, and this is a new beginning. Well, si transformation energy is also a new beginning energy. So definitely, papunta talaga kayo sa pag-embrace ng bagong mga sitwasyon sa buhay. You are definitely going to start something new in your life. And with the dreamer energy, uh, you will be taking the leap of faith. No? Meron kayong gugustuhin dito na simulang bagong ganap sa buhay, pero you've never done this before. Pero despite that, no, wala ka pang experience sa bagay na yan, pero maglalakas ng loob ka. Maglalakas ng loob ka na gawin ito at subukan ito. So, we have the page of air. Ayan. So, maaari na sa ngayon, mas magiging analytical ka, mas magiging outspoken ka. You will be able now to express yourself, express kung ano man yung totoo mo nararamdaman or yung totoong iniisip mo, yung gano'n, ano? So, this is really a very good time para na
mapatunayan, no? 'Di ba? Na kung ano man na kaya mo din na maging truthful, na kaya mo din maging honest, na kaya mo din na magkakaroon ka din ng lakas ng loob, 'di ba? Tibay ng dibdib na ma-express mo kung ano yung mga bagay na gusto mong ma-express. Okay? So good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.